Mga kapeso, narito na ang pinakabagong dividend rate ng Pag-ibig MP2. Magkano kaya ang kailangan nating monthly contribution para makaipon ng 1 million in 5 years? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakalipas na 5 taon. Noong 2020 at 2021, nakapag-declare sila ng 6% noong pandemic days. Noong 2022 hanggang 2024, tumataas sa 7% ang kanilang na-declare. Sa loob ng 5 taon, i-compute natin kung magkano nga ba ang historical dividend rate or average rate ng Pag-ibig MP2. 6.66% ang kanilang average rate. Ito ang gagamitin natin sa computation natin sa ating mga Pag-ibig MP2 earnings. Kung mas mataas sa 6.66%, katulad noong 2024, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2. Pero kung mas mababa sa 6.66%, katulad noong 2021 at 2020, ibig sabihin, mas mababa din ang ating kikitain sa ating Pag-ibig MP2. Gamitin natin ang calculator.net para malaman natin kung magkano nga ba ang ating magiging monthly contribution. Huwag nyo nalang pansinin ang dollar sign mga kapeso. Sabihin natin na ang target natin sa loob ng 5 taon ay 1 million pesos. Hindi tayo maglalagay ng starting amount kasi ang balak natin monthly tayo maghuhulog. 5 taon natin pag-iipunan ng ating Pag-ibig MP2 at gagamitin natin ang 6.66% na average rate ng MP2 sa nakalipas na 5 taon. Kung gusto nyong gamitin ang latest na 2024 na 7.10%, pwede din naman mga kapeso. Ang compounding na gagamitin natin dito mga kapeso ay on a monthly basis at the beginning of each month. Ngayon, pwede na nating i-calculate kung magkano nga ba ang kailangan natin na monthly para mabuo natin ang 1 million pesos. Sabi sa calculator.net, 14,013 pesos daw ang kailangan natin na ipunin para mabuo natin ang 1 million pesos sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin, nakapaghulog tayo ng 840k at ang total interest or dividend naman natin ay mga 159,000 pesos. Subukan natin mga kapeso kung tama nga ba based on our Excel file na ang kailangan natin on a monthly basis ay 14,013 pesos. Subukan natin yan mga kapeso gamit ang dividend rate na 6.66%. Simulan natin ngayong March 2025. Kung makikita nyo mga kapeso, meron tayo dito na entitled months. Ibig sabihin sa March hanggang December, 10 buwan na lamang ang natitira ng 2025. Kasi kung mag-uumpisa tayo ng January, ibig sabihin entitled months natin ay 12 months. Pero March hanggang December, 10 months na lamang ang natitira. Ang April naman ay 9 months, ang May ay 8 months na lamang at pababa ng pababa hanggang December, 1 month na lamang ang entitled month natin para sa dividend rate. Ito yung tinatawag natin na pro rata basis. Ngayon, i-compute natin ang dividend income ng unang inuhulog natin ng March 2025. 14,013 pesos times 6.66 na dividend rate times 10 months, i-divide natin yan ngayon sa 12 months. Ibig sabihin, ang dividend income mo para sa 14,000 ay 777 pesos. Ang total money mo ngayon ay 14,000 plus yung dividend income mo ay 14,791 pesos. Sabihin natin mga kapeso, na tuloy-tuloy tayong naghulog ng 14,013 sa loob ng 1 taon hanggang December 2025. Ito ngayon ang ating magiging dividend income, 4,277, kaya ang total money natin, 140 plus 4,277, 144,000 pesos na. Pero bakit ganun? Parang naging simple interest method. Akala ko ba compounding method?
Ganito kasi ang pagko-compute ng MP2 mga kapeso. Parang hybrid siya ng simple interest method at compounding interest method. Sa unang taon ng paghulog natin sa kung saan nag-deposit tayo, simple interest method muna ang gagamitin natin. Kaya ang buong dividend income natin, i-add up lamang natin at kapag na-add up na natin, ipa-plus na natin yan sa total money natin. Ngayon, yung naipon natin ng buong 2025, yan ngayon ang magiging entitled sa dividend sa susunod na taon. Kasama na yung dividend na kinita natin ng 2025 times 6.66% times 12 months na mga kapeso. Kasi naipon natin yan last year. Kaya ang dividend income mo ngayon dyan, 9,617 pesos na. Compare sa 4,277 nung nakaraang taon. Kaya ang pera mo, 154,029 pesos na. Pero mga kapeso, ang target natin ay makaipon ng 1 million peso sa loob ng 5 taon. Kaya by 2026, maghuhulog ulit tayo ng 14,000. Sa 2027, ganun din mga kapeso, hulog ulit tayo hanggang mabuo natin yung 60 months or sa loob ng 5 taon. 2028, ganun din ang gagamitin natin. At 2029, hulog din tayo ng 14,000. Ngayon, matatapos ang ating paghuhulog ng February 2030. Ibig sabihin niya, nakapaghulog na tayo ng sa loob ng 60 months or 5 taon. Ang total na nahulog natin, 840,804 pesos. Ang total dividend natin sa loob ng 5 taon ay 154,646. At ang naipon natin, 995,450. Bakit nagkaroon ng discrepancy na 5,000 pesos? Kung matatandaan nyo mga kapeso, sa calculator.net, ang computation natin ay compounded on a monthly basis. Pero sa Pag-ibig MP2, simple interest method muna at i-compound natin sa the next year. Ibig sabihin, yung 14,000 pesos natin, kailangan natin siyang dagdagan ngayon ng kaunti para mabuo natin ang 1 million pesos in 5 years. Sabihin natin na yung 14,013 pesos natin, gawin natin na 14,100 pesos. Buuin na natin. Tingnan natin kung yung 14,100 pesos ba natin makakabuo na ng 1 million pesos. Ang total na nahulog natin ay 1,846 pesos. Pero ang dividend income mo mga kapeso, 155,602 pesos na. At ang total na kikitain natin sa loob ng 5 taon ay 1,01,602 pesos. Sabi natin mga kapeso, akala ko ba ang dividend rate ay 7.10%? Bakit hindi yun yung ginamit natin? Pwede din naman mga kapeso, pero hindi palaging 7.10% ha, baka kasi umasa tayo. Fluctuating ang dividend rate ng Pag-ibig MP2. Depende sa kinikita nila sa mga pautang at kung ano-ano pang investments ng Pag-ibig. Ilagay natin dito ngayon mga kapeso, ang 7.10% na kinita ngayong 2024. Tingnan natin kung magkano ang kikitain ng ating 14,100 pesos on a monthly basis. Tingnan natin, 1,012,798.94. So, ibig sabihin mga kapeso, yung 14,100 pesos kaya natin, pwede kaya natin gawing 14,000 pesos na lang? Wala nang butal na 100 pesos. Tingnan natin mga kapeso kung mabubuo pa rin natin yung target natin na 1 million pesos kung maghuhulog tayo ng 14,000 on a monthly basis. 840,000 pesos ang total na nahulog natin. Pero mga kapeso, nabuo pa rin natin ang 1 million na target natin ngayong 5 taon ng paghuhulog natin. Ang laki talaga ng nagagawa kapag mas malaki ang dividend rate natin. Kayang-kaya nating i-hit
ang 1 million kahit 14,000 or 14,100 ang inihulog natin.